So ayun, welcome back again dito sa ating channel. Ngayon ang i-share ko naman sa inyo is kung paano mag-repair ng electric planer o woodwork hand planer. So ito step by step na naman i-share ko sa inyo dahan-dahan kung paano ko to siya ginawa, and then kung paano siya gumana na naibalik siya sa dati. So kung bago ka pa lang pala sa ating channel, sana wag mo kakalimutan mag-like and mag-subscribe sa channel natin. So yun lang naman. So umpisa na natin to. Ayan, ito yung sinasabi ko na i-repair natin. So, ano nangyari naman dito? Iba yung tunog niya. Ayan o. So, yun, kung narinig niyo yung tunog niya, iba yung tunog niya pag pinapaandar natin. Bubuksan ko muna yung side na ito para makita natin kung ano ba yung nangyari dun sa loob. Make sure din na yung carbon brush dapat matanggal natin kasi hindi yan matatanggal kapag nandiyan pa yung carbon brush nya. So tanggalin din natin yan. So ayan. So dito yung mga carbon brush nya, medyo malalaki pa rin naman. Ngayon dito tanggalin din natin itong nasa holder nya. So dito nakatap yung field assembly nya para kung may problema, madali natin matatanggal. So dito dandahan lang para maangat natin yung niya, yung kanyang armature pati drum set nya. So ayan na yung kanyang magkasama yan sila pag tinatanggal. So dito mapapansin natin na medyo ayun, meron siyang biyak doon sa pinakailalim ayun siguro nahulog itong na to, kaya nagkaroon siya ng ganitong bitak, or baka na sumabit. So titingnan natin kung may sabit siya or baka nahulog lang to kaya to nabiyak. Dito sa labas hindi siya mapapansin na mayroon siyang biyak na para lang siyang maliit lang yung, pero pag sa loob mo sinilip, malaki na yung kanyang awang. So tatanggalin natin yung mga wire. Pag mga ganitong klase na ng problema, hindi na to kaya pa ng ng sabihin natin na mariremedyohan. Ang magandang ginagawa ko na dito, pinapalitan ko na siya ng buong housing niya. So maghanap tayo ng housing na pamalit natin dito, yung wala siyang sira na So kahit na hindi sila magkabran, itatry natin na magawa ng paraan. So step by step papakita ko sa inyo. So doon sa pag nahirapan kayo magtanggal niyan, tinataktak ko lang yan pag hindi siya lalabas. So ayan, lumabas na siya kasi naka-tapered siya dun sa loob So pag naangat na yan siya na umpisa, matatanggal na yan. So yan, ganun ko lang yan tinatanggal. Yung dahan-dahan na palo lang. So ito na yung loob niya. Ito na yung pinaka natin, field assembly niya. Ito yun. Ngayon dito, ito yung ipapalit natin na housing. So ito lang yung available na nakita natin. GC Kawasaki. Subukan natin to kung kakasya lahat yung parts niya. So papalit natin to dito. Yung tsura niya sa loob, titingnan natin kung kasi ito, makikita nyo naman na hindi na talaga po pwede dahil ang laki na pala ng awang nyo. Kapag umiikot ito, bumubuka na to. So susubukan natin na ma-install siya dito. Hanapin natin kung yung mga pwede na natin gawa ng paraan na sumakto siya dito. So dito, tinisting ko pinasok itong isang set natin ng drum set. Kasi ito yung stator, hindi ko muna siya ikinabit. So tinitingnan ko dito kung kakasya ba yung ikot ba siya na maganda, o kung kakasya siya. So yun, umikot naman siya, ibig sabihin kakasya yung ating winding doon. So ayan ang ganda nung kanyang pagka fit dito. So ngayon ang isusunod natin na ilalagay dito yung mismong stator na natin, kung kakasya ba siya, hindi ba siya sasayad. So ayan siya. Ngayon ito yung install natin, papasok natin doon sa loob, pagpapalitin na natin siya. So dito ang diskarte ko dito, kailangan mo lang din talaga tong isagad yung pinaka nito. Wala to siyang guide. Ang problema lang, dapat maisakto mo talaga yung butas nung pagkakabitan ng screw. So yan, pwede yan lumihis. Kaya pag kinabit nyo yan, kailangan naka sentro mismo yung lalagyanan ng screw nya. Yan. So
Kung gagawin ko dito, ididing ko lang to ng ano, kundi gagamitan ko lang to ng kunting pamukpok para bumon. Ano lang naman to, malambot lang naman to. So ayan siya. Isasagad lang natin sa pinakababa. So ayan, naisagad ko na siya. So naipasok ko na. Ang gagawin naman natin, screw lang. Kabit natin yung mga screw. Din yung ring niya dun sa ano na tinanggal natin kayo na ibabalik natin. Yun ang dapat wag natin kakalimutan pag magbabaklas nito. Baka mamaya nagtaka kayo na hindi umandar kasi nga hindi nakakabit yan sa loob na yan. Yan yung daanan ng carbon brass. So kung mahirap siya, kaya naman ng dalawang ano yan, Phillips screw ipasok. So make sure lang na nakapasok siya dun sa sinisiksikan niya. Dito pwede na natin ikabit yung ano, yung itong bracket saka drum assembly and armature niya. So titingnan natin kung mahigpit ba siya, kung sasayad ba siya dun sa ano natin. Mag-a-adjust tayo pag ganun. So ayan, naipit ko na yung nasa taas. Ang problema, matigas siya. So meron itong kumalang dito. So meron siyang, hindi sila magkasakto ng pagkalagay nitong cover na to. So try natin na higpitan, baka lumuwag. So ayan na, naihigpitan natin na to. Dito makikita nyo mas lalo siyang humigpit. So mas sumikip ng gusto. Yan o. Halos hindi na siya maikot. Ngayon ang gawin natin para malaman natin na kung saan ba talaga yung may problema dyan, kung ano ba yung umipit dyan. Tanggalin natin to, yung fan belt na yan. Kasi maihiwalay na natin sila ngayon kung saan ba talaga yung may sayad sa kanila, yung sumasayad. Yan, angatin lang natin tong fan belt nya. Saglit lang naman tanggalin yan. So, kung dito sa may mismong motor o dito sa may blade nya, okay naman. So dito sa motor ang nakaipit, sumasayad yung motor natin. So, ang gagawin natin dyan, angatin lang natin, tapos ipaghiwalay natin yung itong drum set natin saka armature assembly. So tanggalin natin sa bracket nya. Pag tinanggal nyo yan, pupukpukin nyo lang yan ng dahan-dahan. Yan o, matatanggal yan siya kasi bearing lang naman ang humawak dyan. So ayan na siya. So ngayon madadandahan natin ito ipapasok ngayon. Unahin muna natin itong sa motor. So ayan, make sure natin na nakasalpak siya kasi kanina hindi naman natin makita yun dahil nga dalawa sila. Yung nasa labas lang madali nating makita. So ngayon isisiksik natin ng maayos itong ano na to, armature assembly nito. So yung mga ganitong electric cleaner dapat ganun. Kung masisilip niya yan dito sa may carbon brass, kung pumasok na siya, may masisilip yan siya dyan. Makikita mo yung copper na nilalapatan ng carbon brass dapat na bumao na. Ayan, ibabaon ko lang ito. Then, so ayan na siya. Nakapasok na siya doon sa ilalim. Isunod natin itong drum assembly and itong bracket nya. So ipipit natin na maayos yun dyan. Ngayon dito ipit natin to ng dahan-dahan para malaman natin kung nasaan ba dito yung kumakalang. So ayan, naiset na natin yung ating drum set and yung bracket nya. Nakapesto na. So dahan-dahanin natin, lalagyan ng screw din, ikutin lang natin itong mga to. Kung humihigpit ba siya. Huwag nilalagyan ng ganun. So dito na ilagay ko na yung ano, na dahan-dahan ko na rin. So ayan, nakita nyo maluluwag na siya. Hindi na siya kumakalang. Pero meron siyang nakaawang. So yan yung lumabas na sakit niya. So ito yung ibig sabihin, yung guide position ng ating bracket saka sa housing, hindi siya tugma, hindi sila magkapareho. So yun yung naging problema. Kaya ngayon yan, na-adjust na natin na maluwag siya. Yun nga lang, lumabas yung sakit niya. So nung hinigpitan ko, mas lalo siyang sumikip. So ayan o, nakikita nyo, nakaangat siya.
So yan, bumabangga, hindi siya pumapasok dun sa mismong guide ng itong bracket na to. So ang gawin natin dyan, ganito na lang. Babawasan natin yung ano na to, yung guide na to, para pumasok siya dun sa butas nitong housing bracket. So dito makikita natin yung nagiging ano natin, nagiging mga unti-unti nagiging mga problema na masusolusyonan naman. So dito sa gagawin natin na to, pag tinanggal na natin to, sigurado makikita na natin kung paano natin ito masolusyonan. So ayan, tanggal na natin. So makikita nyo yung guide dito na tinatamaan ng ano natin, ng bracket natin yan, no. So dyan siya tumatama, hindi siya magpasok. Kaya pag ano, nakalihis siya, pag ipasok natin ito, nakalihis. Yun siguro ang isa sa pumipigil kaya hindi siya makaikot ng maganda. So ang gagawin lang naman natin dito, simpleng-simple, kumuha lang tayong flat file. So yan, babawasan natin yung paikot, yung ano na yan, mga guide na yan. So yan. And then wag nyo sanang kakalimutan itong maliit na to, yung cover yan dyan, palabas yan ng ano natin, ng exhaust ng ating armature. So protection niya para hindi pumasok dun sa ilalim. And then dito hindi siya lang magtapat. Ang gagawin ko, lalakihan ko na lang yan, pati lalagyan natin ng guide kasi dito wala siyang nakalagay na pang guide niya. So ayan, yung guide niya lalagyan din natin para mas maganda, hindi siya gagalaw. So ito nangyayari naman pag mga ganyan, yung mga kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi sila pareho ng housing, kaya kailangan natin gawin ito, yung mga paraan na to, para maipix natin siya dun. So ayan na, ayos na siya. So pasok lang natin itong bracket nya. So ang gawin natin dito sa bracket nya, dahil nabawasan na natin yung guide nitong housing, i-try natin na ano to, ipasok natin ng pukoy natin ng dahan-dahan para malaman natin kung gagana ba yung ginawa natin na yun, na ano, luluwag ba to. So matitesting naman kaganito. Ayan o, luluwag na siya. So pansin nyo, pero may konti pa siyang angat. I-try natin pag nilagyan natin to ng screw at nahigpitan natin kung ito ay sisikip pa ulit. So mag-a-adjust tayo kung ganun pa rin. So ganun lang naman ang kailangan mong gawin dyan, i-setting mo lang ng maayos. So yan, ikabit ko na. Try natin siyang higpitan. So para malaman natin dito sa side ng ating armature, okay na. So yung dito sa ating side ng drum plate, so titingnan natin kung bigpit siya. Yun, umigpit siya. Ngayon ang gagawin natin, try natin na iluwagan ng konti. So mukhang mayroon pa to siyang konti problema. Titingnan natin dun mismo sa ano niya, drum plate set niya na blade. Titingnan natin yung blade niya doon kung sumasayad ba. So dito ayos naman. Ito medyo matigas, parang may sumasayad. Malamang ito hindi na to doon sa pinakailalim. So ayan. So dito sisilipin natin yung pagkakabit ng blade. So makikita natin dito sa ilalim, meron siyang sayad. So yung pagkakabit ng blade hindi nakapantay, nakalihis. So ayan, kaya nung hinigpitan ko siya, dumikit siya. So ayan, yung nasa pinakababa. So dito i-adjust lang natin, luwagan ko lang tong ano na to, para ma-adjust ko tong, ito higpitan ko na lahat para sigurado tayo kung gaano kataas pa yung i-adjust natin. So yan, sayad talaga siya. Higpitan ko na to para talagang malaman natin yung side play na i-adjust natin to sa gilid. So buksan lang natin to, kunting ano lang, adjust lang, din higpit ulit. So yun, lumambot siya. So i-fix ko muna lahat, then isunod natin na sa kabila. So ito sumasayad din. Iangat lang natin din yan na konti.
Pag mga ganito, yung timing na lang ang adjust, ang kailangan. So madaling madali na to iayos. So yun, kita nyo naman. So tumuloy-tuloy na siya. So ayan, halos maayos na natin. Dito susubukan ko to siya na na hindi muna natin ikakabit yung kanyang fan belt para marinig lang natin yung motor kung matinis na talaga. So ito na-fix na natin yung nasa mismong drum set niya. So ayan, nice na siya. So ipita ko na ng final to para talagang masigurado natin na hindi nabibitaw to. So yun, ayos talaga siya kahit nainigpitan na. Yung sa motor okay na rin. Yung sa armature natin, ibabalik ko yung switch niya para matestingan na natin kaagad. So ayan na ano na natin. So bago natin makalimutan, siyempre yung carbon brush ibalik din natin. So, dito sumakto naman yung kanyang carbon brush, pati yung niya, yung housing nung lock ng housing ng natin, halos pareho sila. May iba kasi to na hindi talaga magsakto sila eh. So ngayon dito na-jackpatan natin ang pagkapareho sila. So ayan, okay na. Di ngayon, iwan na muna natin yung unbelt nya. So testingin na natin to para marinig nyo kung okay na ba talaga siya. So sasaksa ko na. So yan, kung narinig nyo siya, yan yung matagal yung tunog na maganda talaga na para sa isang isang electric cleaner. So yung tuli na ganun na tunog niya. So talagang masasabi nating ayos na ayos siya. So dito pwede na natin balik yung kanyang fan belt. So dito madali lang naman din ito. I-set lang natin kung ano rin yung pagkalagay natin dun sa kabila. So ayan. Naka-ano na siya, naka-align lang natin siya. So nakapasok na siya. Align lang natin ng konti, ikunin natin yung ilang guide dun sa kabila. So ayun, ipasok ko na yung isa. Ngayon yan, naikabit na natin yung belt nya. Pwede na natin itong testingan. Dito maririnig lang naman natin yung tinis ng tunog nya kaysa dun sa nauna kanina na pinakita natin. Dito kakabit ko na yung accessory niya para makompleto na natin. Ito na siya. So naranan niya naman kanina yung tunog niya, nagbago na rin. So bago ka pa lang pala sa ating channel, sana wag mo kakalimutan mag-like at mag-subscribe. Kung meron ka mga katanungan, paki-comment mo na lang dyan. So hanggang dito na lang to. Stay safe and goodbye.